Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarine Espalamat ng ilalahat kong aking lunan para sa daily devotion na pinamagatang alin ang tama, katawan na may kaluluwa or kaluluwa na may katawan. So ang ating concept is Deuteronomy at ang ating scripture is Genesis chapter 2 verse 7 na sinasabi, Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Sa Tagalog, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alikabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So ating katuruan number 1, man is both physical and spiritual. So meaning to say, ang tao ay hindi lang katawan kundi may espiritu rin. Kaya hindi lang material na bagay ang dapat pagtuunan ng pansin. So, man is both physical and spiritual. Number 2, the spirit lives on after death. So, ang ating katawan ay mamamatay, ngunit ang ating espiritu ay magpapatuloy sa buhay na walang hanggan o sa paghihiwalay mula sa Panginoon Diyos. Kaya nga, may tatlong kamatayan. So, the spirit lives on after death. Number 3, God cares for both in the body and spirit. So, ang Diyos ay hindi nagmamalasakit sa ating spiritual na kalagayan, kundi pati na rin sa ating physical na pangangailangan. So, God cares for both in the body and spirit. So, din na application number 1, value eternity by investing in God's kingdom. So, huwag lang tayo mag-focus sa mga panandaliang bagay, kundi mag-focus din tayo sa mga bagay na walang hanggang halaga. No? So, value eternity by investing in God's kingdom. Number 2, apply the whole gospel to the whole person. So, ang ebanghelyo ay hindi lang patungkol sa ating kaligtasan ng espiritu, kundi patungkol rin ito sa pagbabago ng ating buong buhay. So, apply the whole gospel to the whole person. And lastly, number 3 is nourish both the physical and the spiritual. So, alagaan natin ang ating mga katawan sa pamagitan ng tamang pag-aalaga at nutrisyon, syempre. At ang ating spirito sa pamagitan ng panalangin at sa salita ng Panginoon Diyos. So, nourish both the physical and the spiritual. So, ang buong devotion ng Holy Time na dahil tayo nga ay nilikha ng Panginoon Diyos na may katawan at espiritu, dapat natin pangalagaan ito parehas or pareho. Huwag tayo mabuhay lamang para sa mga panandaliang bagay, kundi ito rin ang ating spiritual na buhay bilang pinakamahalaga sapagkat ito ang manatili at pakiramdam. So, ayun lamang ang aking Thursday devotion. Laway na matunin kayo. May research na apply sa ating buhay. Thank you sa pag-ibig at kabas po sa ating lahat.